Isang gabi, mayroong isang pamilya na masayang nagsasalo-salo. Habang kumakain sila ay may kumatok sa kanilang pinto. At pagbukas nila ay bumungad ang isang tall, dark and handsome ni si Chris. Pwede rin na Viva at lalo na ang Opa. Pagkita nila kay Chris, sila ay natakot dahil sa mamula-mula niyang mga mata. Ngunit sila ay nakampante nang sinabi nila na siya ay isang tanod na nag-iikot-ikot lamang sa mga bahay-bahay. Lumipas ang ilang oras at biglang nalimpungatan si Yuri sa narinig niyang kaluskos. Isinawalang bahala niya na lamang ito sapagkat may alaga silang aso at pusa at baka iyon ang nagdudulot ng kaluskos sa baba. Makalipas ang ilang minuto na puro kaluskos ay naisipan na niya bumaba dahil sa ingay. At nakita niya ulit si Kuya na tall, dark and handsome na nasa baba at nais manligo sa kanyang ate na si Jane. Nagulat siya kasi akala niya ito ay isang magdunakaw, ngunit nais lang pala nito mangligaw sa kanyang ate na maganda ang mga damit at lalo na ang kanyang itsura. Lumipas ang ilang buwan at naging sila na. Dahil na rin sa bagay naman sila sa isa't isa at sa loob ng isang taon ay wala naman naging problema sa kanila dahil na rin siguro sa maayos naman ang pag-iisip nila at pareho nilang mahal ang isa't isa. Makalipas ang ilang taon ay may napansin si Jane sa ikinikilos ni Chris na kakaiba tuwing sila ay magkasama. Habang natutulog si Yuri ay naalimpungatan siya sa ingay na naririnig niya na nanggagaling sa sala. Kaya naman dali-dali niyang ginising ang kanyang ate at sinabi, "Hey, gising ikaw, may ingay sa baba." Kaya naman agad-agad gising ang ate niya at naghanda na sila para bumaba. Pagkababa nila ay nakita nila si Chris na isinusuot ang bra at panty ng ate ni Yuri na si Jane at animoy nagpumodel-model pa habang suot ang mga ito. Wala nang nagawa si Chris kundi umamin kay Jane. "Jane, pasensya na aking mahal. Ako'y nadala lang sa aking emosyon. Hayaan mo hindi na ako kasama sa paglipad ng iyong plano," sabi ni Chris. Matapos ang pag-amin ni Chris ay nag-usap sila ni Jane, ngunit naging mahaba ang proseso ng paghingi ng tawad ni Chris sapagkat parang niloko niya na rin si Jane sa ginawa niya. Makalipas ang 3 buwan ay napatawad na ni Jane si Chris, ngunit hindi nagtagal nang napansin ni Chris ang pagiging iba ni Jane sa kasuotan pati na rin sa pananalita niya na akala mo sobrang angas at walang kinatatakutan. Kinahulihan ay napilitan si Jane na umamin. "Pasensya na Chris, kasi nadala lang din ako sa aking emosyon. Hindi ko naman nakalain na magustuhan kong ate mo eh."